no, itong si Duterte mga kaibigan, nung pumunta po siya sa Tacloban, nagbida-bida na naman siya, nagbida-bida. At ito mga kaibigan, ang sinabi niya, okay, reaction na natin ito. Kanyang pagbida-bida. Ang sabi po niya dito, mga kaibigan, gusto ko siyang magtrabaho. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people. Putang ina. Nagmura siya no? Nagmura. Magtrabaho ka dyan. Dutin mo yung mukha mo sa mesa. Yan ha? You work. We paid you. Ang yabang niya magsalita dito mga kaibigan. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry, nobody is interested na tanggalin ka. It's a waste of time. Huwag kayo maniniwala dito. Dahil ginagawa po nila ang lahat ng effort para tanggalin ang ating Pangulo. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of this term. Saglit guys, saglit. Parang meron akong masamang dito nararamdaman. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Shocking, guys. Assassination plot. Maaring meron silang gustong gawin na assassination plot sa ating Pangulo. Bakit niya sasabihin ito? Sabi niya, as a matter of fact, I'm praying. Nagdadasal ako na siya ay mabuhay pa hanggang sa wakas ng kanyang termino. Bakit niya sasabihin na nagdadasal siya na mabuhay pa si Pangulong Marcos hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang termino? Guys, assassination plot ito. Kasi kung wala silang pinaplano na assassination plot kay PBBM, bakit niya sasabihin ito? Na nag-aasam siya na mabuhay pa hanggang sa wakas ng kanyang termino si PBBM. Naalala niyo ba yung sinabi ni Baste sa rally sa Davao? Na bago matulog si PBBM sa gabi, isipin niya na huwag sana siyang matulad sa Romanov at kay Mussolini. Naalala niyo yun guys? Alam niyo si Romanov at saka si Mussolini? Di ba? Ginanon yun, di ba? In-execute yun. Guys, para sa akin itong sinabi ni Duterte na to, may laman ito. Sobrang may laman ito. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Bakit niya sasabihin ito mga guys? Maaring meron silang maari, na tinatangkaan nila ang ating Pangulo na sabi ko nga sa inyo mga guys sa mga vlog ko noon at sabi ko ang kinatatakot ko kapag talagang hindi sila nagtagumpay sa pagpapatalsik ng ating Pangulo at wala na silang choice. Ang kinatatakot ko ay iganon nila ang Pangulo natin dahil kayang-kaya nilang gawin yan dahil ganon sila eh. Imagine 30K EJK. 30K. Imagine mga guys, kung nagawa nila ang 30K na EJK, how much more ang nag-iisa nating Pangulo? Kaya dapat talaga ngayon higpitan talaga ang paglabas-labas ng Pangulo natin. Kasi eto, mamaya ipopost ko to, itong lang na to. Kasi mga kaibigan, masama talaga ang kutob ko dito. Bakit niyo sasabihin, as a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. So, ibig sabihin, nagtatangka sila sa Pangulo natin. Pinagtatangkaan nila ang buhay ng Pangulo natin. Diba? So, mga kaibigan, mag-ingay tayo sa mga social media natin. I-post natin ito. Tanungin natin ano ang ibig sabihin dyan ni Digong. Mag-ingay tayo sa social media natin nang sa ganun mga kaibigan, kapag may nangyari sa ating Pangulo, alam na natin kung sino. Diba? At hello,
Alam naman natin ang Vice Presidente, Sara Duterte, anak niya. 'Di ba? At alam naman natin si Sara pro-China. At alam naman natin ang interest ng China sa West Philippine Sea. Guys, atat na sila i-advance ang kanilang teritoryo. Atat na sila na gawan ng military base ulit. Yan, yung ayungin na yan. Gustong-gusto nilang patalsikin yung ating BRP Sierra Madre. Kaya mga kaibigan, eto ha, sasabihin ko sa inyo sa lahat ng nanonood sa akin, mag-ingay po tayo sa ating social media. Itong part na ito mga kaibigan, i-ano natin to ha, i-highlight natin itong part na ito. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Yan, i-ano natin yan mga kaibigan, kasi may meaning yan, may ibig sabihin yan, pinagbabalakan nila ang Pangulo natin na itsugi. May meaning yan. Hindi niya sasabihin yan kung walang meaning. Knowing mga kaibigan, ang utak ni Digong, kaya nga niyang gumano ng tao di ba? Oh. So ano pa mga kaibigan, sabi pa niya dito, gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya, magtrabaho ka dyan, gawin mo para sa bayan. Gigil pa siya dyan. Kung nakita niyo yung video nito, di ba gigil na gigil siya, magtrabaho ka dyan. Gigil na gigil siya, di ba? Oh. Mga kaibigan, eto ha, sinagot ko nga itong ano niya kasi sobrang nakakainis mga kaibigan Also, binalik natin sa kanya yung sinasabi niya kay PBBM na magtrabaho. So, mga kaibigan, di ba nung panahon niya, panay trending yung nasaan ang Pangulo. No? Trending yun nasaan ang Pangulo. Dahil kapag merong mga nangyaring disaster, hindi nakikita ang Pangulo. Eto, pinost ko sa aking basahin ko na lang nakalagay dito. Marikina City, Philippines. Sa mga nagtatanong kung nasaan si Pangulong Duterte, itinawag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro. Huwag po sanang mabahala ang ating mga kababayan dyan sa Marikina sapagkat safe na natutulog pa ang ating Pangulo. Dahil dito, inilagay na ni Teodoro ang Marikina sa state of calamity. Ayan mga guys, tingnan nyo Nagpapanik na ang mga tao sa Marikina. Ayan nagsisipaglikas na, nagpapanik na. Pero si Digong, tulog na tulog, mahimbing na natutulog sa kanyang kulambo. Kita nyo? Pagkatapos, ang galing niya ngayon magsalita. Ang galing niya ngayon magsalita, mga kaibigan, na magtrabaho daw si President Marcos. Na alam naman natin na napakasipag ng ating Pangulo kahit hindi niya sabihan na magtrabaho. Tingnan niyo, kung pumunta kayo sa page ng government pages natin, yung presidential communication, kahit sa page ni PBBM, makikita niyo. Itong oras na to, nandito si PBBM sa lugar na to. Maya-maya lang, ilang oras ang lumipas, nandito siya sa ibang probinsya. Pagkatapos niyan, nandun naman siya sa Malacanang nakikipag-meeting. Diba? So, ang Pangulo natin, alam naman natin, napakaaga po niyang gumising. At napakaaga po niyang hinaharap ang mga problema ng bansa. Pero si Duterte, nagpapanik na ang mga tao, tulog na tulog na. Tulog na tulog pa. Samantalang ang mga tao, ayan nagbibit-bit na sila ng mga gamit nila. Nagbibit-bit na kasi bahang-baha ang kanilang mga bahay. Yung iba na wash out ang bahay. Pero si Duterte, tulog na tulog. Diba? Kaya mga kaibigan, etong sasabihin ko sa inyo, mga guys. Pagdating ng 2025 senatorial election, wag na wag kayong boboto ng Duterte na tatakbo as senator. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan mas boboto pa ako ng Dilawan, pero pipiliin ko yung Dilawan na naka-move on na, yung hindi toxic yung Dilawan na hindi na nagsasalita na, yung martial law, yung ganito. Pipiliin ko yung hindi toxic, yung naka-move on na siya. No? Okay lang sa akin, tsaka magaling siya. Diba? Okay pa sa akin yun, kaysa bumoto ako ng Duterte.
at saka kaysa bumoto ako ng PDP laban? Hindi na. Kasi pagtutulungan lang nila ang ating Pangulo, mga kaibigan. No way, hindi na. 'Di ba?